Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Yung palakpak ng mga excited. Yan. Praise God. Sabihin mo muna dyan sa iyong katabi, partner, receive your miracle. Sa kabila naman, sabihin mo, partner, humanda ka sa miracle na ipaparanas ni Lord sa iyo. Ngayon. Woo! Praise God. Ang title po ng i-share ko sa inyo ay Receive Your Miracle Part 2. Sino po rito ang may mga naranasan ng grabing miracle ni Lord this week? Woo! I-chat nyo po ako, please. Makiki-PM nyo po sa akin what God did in your life. Ano? Bakit? Para ma-share natin sa iba. Para malaman nila, maging aware ang lahat that God is a miracle-working God. May ginagawa si Lord sa ating mga buhay. Okay. So, ngayon po, ay itutuloy natin yung ating series entitled Receive Your Miracle at Part 2 na po tayo. And we're going to talk about the story of a miracle na ginawa ni Jesus sa buhay ng isang binata at ng isang byuda. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, miracle na ginawa ni Jesus sa buhay ng isang binata at ng byuda. Ayan. Matindi po ito. Sabi po sa Luke chapter 7, beginning verse 11, basahin po natin yung story. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Pwede bang tulungan nyo rin po ako sa pagbabasa? Verse 11, basa. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, ba't natigil kayo? Siya, ulit, verse 11 ulit. Ready? Basa. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa bayan ng Nain. Sumama sa kanya ang mga tagasunod niya at ang maraming tao. Verse 12. Nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang byuda. Marami ang nakikipaglibing. Verse 13. Nahabag ang Panginoon sa byuda nang makita niya ito. Sinabi niya sa byuda, huwag kang umiyak. Nilapitan ni Jesus, Nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, binata, bumangon ka. Umupo ang patay at nagsalita. At ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Verse 16, kinilabutan ang mga tao at nagpuri sila sa Diyos. Sinabi nila, inalala tayo ng Diyos. Isinugo niya sa atin ng isang dakilang propeta. And last verse, verse 17, at kumalat sa buong Judea at sa lahat ng lugar sa palibot nito ang balita tungkol kay Jesus. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ano nakita natin? Isang matinding miracle. Si Jesus kasama ang kanyang mga disciples ay ipapasok daw sa bayan ng Nain at habang sila ay lumalapit sa pintuan ng bayan, ay may nakasalubong po silang libing. At nung pagkasalubong po doon sa libing na yon, nakita natin sa story na si Jesus po ay nahabag doon sa byuda. Kaya He did a miracle by reviving or restoring, bringing back to life yung namatay na anak. At ano sabi? Kinilabutan daw ang mga tao.
Ako naman nakaka-relate talaga doon sa kinilabutan. Kung may nakasalubong ka ng libing at biglang nabuhay yung ililibing na. Pag hindi ka naman nga kinilabutan doon. Pero gusto ko makita nyo dito, grabing himala yun. Grabe, patay na ililibing na. Hindi naman kamamatay lang Napag-anuhan na yon, tawag doon? Napaglamaya na. Ililibing na. Last day na, ililibing na. What Jesus did, sabi daw ni Jesus, binata, bumangon ka. Sino gang nakaranas na ng gayon, naka-witness na ng gayon? Yung meron kang pinuntahang lamay biglang may sumigaw, bangon! Kung galit ng kamag-anak siguro, ikaw talaga naman kami luluksa na din ikaw inang titrip pa. No, imagine nyo yun. Pero sa amin nung ako'y bata pa, naririnig ko yan binata, bumangon ka! Ayan, sino rito kung hindi sigawan ayaw bumangon? Ayan. Kung binata yung katabi mo, pwede ba sabihin mo, binata, bumangon ka! Ayan. Tanghali na! Diba? Ngayon nung pasukan na uli kaya maaga na uling bumangon ng mga binata at ang mga dalaga Ini-imagine ko yung bakasyon talaga namang pain-inan siguro. Anyway, from this story, ay kukuha po tayo ng mga aral on how we're going again to receive our miracle. Sino po rito ang naniniwalang tatanggapin mo ang himalang para sa iyo ngayon? Yung iba kasi, tumanggap na ng himala last week. Marami ang nagtaas ng kamay kaya nga ang request ko, please, makikichat nyo naman po sa akin. At kung hindi po, kung mahirap po sa chat dahil mahaba, i-voice message nyo. Kung confident naman po kayong humarap sa camera, i-video nyo na ang inyong sarili. Para isa nang gawa, para pagka napili ang inyong entry, ay ipa-flash natin sa screen next Sunday. Sabi, ayoko, nakakahiya pala. Ay siya, i-chat mo. I-chat mo na lang. Pero pag nagustuhan ko yung iyong kahit nakachat, pag bibidyohin kita. Magiging kang vlogger. Hayaan mo na. Kahit naman hindi ka magka-follower sa social media, yung sa pamamagitan ng iyong testimony, ay dumami naman ang followers ni Jesus, ay mas maganda. Diba? Okay. So, ano ba ang mga aral na makukuha natin dito? Sino handa ng mga malaman? Amen. Number 1. Unang-unang nakita ko riyan, hihimayin natin ang anatomy ng miracle na ito. Tingnan natin, ano ba yung mga naunang detalye bago ang himala? And from those details, kukuha tayo ng aral. Ano ba yung unang-unang nangyari? Una kong nakita rito, nakasalubong nila si Jesus. Everybody say, nakasalubong nila si Jesus. Again, in Luke chapter 7 verse 12, nakita natin doon, nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila. Everybody say, nakasalubong nila. Nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang byuda. Marami ang nakikipaglibing. Nakasalubong. It only means iisa ang daang nilalakaran. Kasi ang hirap namang, ako'y nagpunta ng Don Luis, nakasalubong kita sa Taysan. Paano nangyari yun? Ikaw nasa Don Luis, nagkasalubong kayo sa Taysan. Baka naman before ka dumating. Baka yun ang ibig mo sabihin. Pero nakakatawa ang isipin at ang hirap isipin na nangyaring nagkasalubong sa magkaibang lugar. Kaya nga't nagkasalubong ay iisa ang lugar. Kaya nga't nagkasalubong ay iisa ang daang nilalakaran. So this is my point. If you want to experience miracle, dapat pareho kayo ng nilalakaran ni Jesus. I know, parang nilagay ko ata yan dyan sa aking presentation. Again, kung gusto mong makaranas ng himala, dapat pareho kayo ng nilalakaran ni Jesus. Sabihin mo nga, dapat pareho tayo ng nilalakaran ni Jesus. Bakit po? In 1 John chapter 2 verse 6, sabi po doon, whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked.
Para mas madali nating maintindihan, nilagay ko na rin yung Tagalog version, ang sabi po riyan, ang sino mang nagsasabing siya ay nananatili sa Diyos, ay nararapat din namang lumakad kung papaano lumakad si Jesus. If we are claiming that we are to Jesus, kung sinasabi natin tayo ay mga Kristiyano, sino ang mga Kristiyano rito? Sino rito ang mga tinanggap si Jesus bilang kanyang Diyos, Panginoon, tagapagligtas? If you're claiming that, then, ano ang sabi ng Bible? We should walk the same way in which He walked. Ano? Marapat lamang daw na lumakad tayo kung paanong lumakad si Jesus. Kailangan parehas kayo ng nilalakaran. Dapat parehas tayo ni Jesus ng ginagawa. And we all remember, we need to remember that the Son of Man came to seek and save the lost. Ang anak ng Diyos ay naparito upang hanapin, ipanumbalik ang mga nawawala. Ano pa? Jesus came to give life and have it abundantly. So si Jesus ay naparito rin upang magbigay ng buhay. So, paano mo malalaman that we are walking with God, that we're walking with Jesus? Kung ang iyong ginagawa gives life, not only to you, to your family, but sa lahat ng taong nakakasalamuha mo. At pag hindi yun nagbibigay ng buhay at sumisira, pumupuksa pa ng buhay, that's not walking with Jesus. Okay, hihimayin natin yan. Sa Bible po, sa Old Testament, meron po kayong mapapansin doon na yung hinihimay po yung mga pangalan ng mga tao na sige na ito ay anak ni ganito at ganito ay anak ni ganito. Sinong nakita niya yon? Sino yung mga nagbabasa ng kanyang Bible at nilalampasan mo yon? Dahil nauumay ka o baka sabi mo wala naman ako makuhang lesson din eh. Si Kuwan ay anak ni Kuwan at si Kuwan ay anak ni Kuwan at anak ni Kuwan at anak ni Kuwan. Oh. Hoy, madami pwede kang makuhang lesson doon. Ano, ang isang nakita ko doon, God knows us by name. Kilala ka ni Lord by name. Hindi niya sinasabing, mga taga JA1 San Jose, hindi. Kilala ka ni Lord. Individually, kilala ni Lord. Kaya niyang pangalanan, isa-isa. Kaya talaga yun ni Lord? Oo, alam nga niya ang bilang ng buhok mo. Sa relationships po, ang pinaka-close ay mag-asawa. Pero kahit pa pinaka-close yung mag-asawa, wala pa po akong narinig o nabalitaan na yung asawa niya, alam niya ang bilang ng buhok ng kanyang asawa. Pwera na lang kung kalbo. Siyempre, ilan ang buhok ng asawa mo? 0. O, di ba? Ay, galing, alam. Kasi wala naman nga. O. Pero, alam nyo, si Lord lamang ang nakakaalam ng specific na bilang ng buhok mo. Imagine that. Kaya, kung buhok ay alam niya, pangalan pa naman. What else? O daming lesson doon. Isa pang lesson, ang Diyos kung magpala, pamilyahan. Pinagpala ni Lord rin si Kuwan, pati yung anak ni Kuwan at si anak ni On, ay si anak na yung pinagpapala ni Lord. Grabe. Kaya huwag niyong lalampasan yun. Kapag ka medyo para bagang yung mga part ng Bible na binabasa mo at dinidevotion mo parang walang lesson, hingin mo kay Lord, Lord, turuan mo ko din eh. Hindi mo sasayangin ang bawat pages ng Bible. Lord, alam ko Lord, sinadya mong ito'y maparecord dito kasi may gusto kong ituro sa akin dito. Okay. At ba't kayo nabanggit? Kasi doon, mapapansin ninyo, grabe, nakakaamangha ang mga edad. Meron doong namatay ay 300 plus ang edad. 400 plus. Pababa nga lang ng pababa. Ano? Pero may bukod tangi po doon sa Book of Genesis. Napalista siya, pero hindi siya namatay. Ano ibig sabihin, Pastor? Hanggang ngayon buhay pa? Hindi. Hindi na siya inabot ng kamatayan. Buhay po siyang kinuha ni Lord. Katindi ano? Sabihin mo nga, matinding Himalaya. Yung hindi na pinaranas ng pagdurusa, ng sakit karamdaman, hindi na pinaranas ng death, na malagutan ng hininga, hindi. Kinuha na siya ni Lord. And His name is Enoch. Sabi po sa Genesis chapter 5 verse 24, and Enoch
walk with God. And he was not, for God took him. Kasi, bakit ganun ang description ng Genesis? Kasi yung mga sinundan niyan, at si Juan ay anak ni Juan ng ganyan, at siya'y namatay sa edad na Garine. At ang naging anak niya ay si Garine. At si Garine ay ganyan, naging anak niya ay si Garine, at siya'y namatay sa edad na Garine. Pagdating kay Enoch, at si Enoch ay anak ni ganyan, at naging anak niya si Methuselah at yung mga iba pa, at siya'y hindi namatay. Kinuha siya ni Lord. Anong sikreto? He walked with God. If you want to experience miracle, walk with God. Kung gusto mo makaranas ng himala, lumakad ka kasama si Jesus. Kailangan pareho ang nilalakaran ninyo. Kaya kapag linggo, ine-expect ni Jesus na kung nasa saan siya at ang presensya niya, nandoon ka. Sabi mo nga dyan sa iyong katabi, ang presence ni Jesus ay nasa church pag Sunday. Be there. Or be here. Diba? Hindi pwede, or parang hindi, ang hirap sakyan, na we are walking with Jesus, pero magkaiba kayo ng lakad pag Sunday. Are you there? Sino nagsasabi ritong you're walking with Jesus? Pero hindi kasi nga, ang hirap i-relate that we're claiming that we're walking with Jesus kung pag Sunday, magkaiba kayo ng lakad. Are you with me? Yung tipong si Jesus pa church, ng linggo, ikaw pa saan ka, may outing. Don't get me wrong, hindi masama ang mag-outing, wag lang naman kung bakit ganaman kung kailan linggo, isa kasikal. No. Ano pa? Si Jesus ay pa church, ikaw ay pa saan? Birthday yan. Yeah. Si Jesus ay pa church, ikaw ay pa saan? Reunion. Batch 1965. Okay. Let me read to you Amos chapter 3, verse 3. Can two walk together except they be agreed? Makakapaglakad ba ng magkasama at magkasabay ang dalawa kung sila ay hindi magkakasundo? So there should be an agreement. If we want to walk with Jesus, there should be an agreement. At ano yon? Jesus, I want to walk with you and I will go wherever you want me to go. Hindi si Jesus ang mag-a-adjust sa iyo o sa atin. Hindi man ako exempted eh. Tayo ang mag-a-adjust kay Jesus. Again, sinong may kailangan dito? Si Jesus o ikaw? Sinong nangangailangan ng himala dito? Si Jesus o tayo? Tayo may kailangan. Remember that, tayo ang nangangailangan, tayong mag-a-adjust. Kakalungkot eh, minsan kasi we are acting na para bagang si Jesus pa may kailangan sa atin. And Lord, dahil nauunawaan mo naman ako, ikaw ang mag-adjust. No. If we want to walk with Him, there should be an agreement. Di ba? Ang linaw ng verse, meron bang magsasabay maglakad? Magkasamang maglakad kung hindi sila magkakasundo? Ang madalas na nakikita kong example diyan, yung kakainan eh. Yung isa gusto Jollibee, yung isa gusto McDo. Hindi ka? Ay hindi. Saan? Saan mo gusto? Kahit saan. O, kaya may nagtayo ng restaurant na yan, pangalang kahit saan. Ano ang mga menu? Kahit ano. Gaya na yung mga menu kahit ano. Ang kasama nun ay kanin, tas may ulam din. Ano pa? Bahala ka na. Tas, kakatuwa naman eh. Papakawiti. Saan tayo kakain? Kahit saan. O saan yun? Dini, meron kahit saan talaga ang pangalan. Okay. Ngayon, maaaring ang iniisip ninyo, Pastor, I want to receive my miracle. I want to walk with Jesus. How to walk with Jesus? Sabi po sa Micah,
Chapter 6, verse 8. God has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justice, and to love kindness, and to walk humbly with your God. Ayan. How to walk with the Lord? Do justice. Ano ibig sabihin? Aba, be fair. Huwag kang mandudugas, huwag kang mandadaya. Talagang kahit sa kahuli-hulihan, ay baak yan kung kailangan baakay. Okay? That's walking with Jesus. Hindi ko na lang dinagdagdi at dadami ang verses, pero alam nyo ba na ang sabi ng Bible, ang Diyos ay galit sa timbangang may daya? Kamusta ang mga timbangan natin? Yung mga may nagtitindariya sa palengke, ay talaga namang iisang butil na bigas 140. Gaya. Ay miracle, pastor. Miracle. Dugas yan. Ano pa? To love kindness. Maiibigin sa kabutihan. Okay? Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kumusta ka? Anong sasagot? Ikaw ay pabuti ng pabuti. Tama na. Doon na lang muna. Ha? Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, dapat daw, the more na narami ang alam mong verses, dapat ikaw ay bumabait. Hindi sumusungit. At tumahimik ang JA1 San Jose. Alam niyo kung saan tayo madalas nagiging guilty ng yung kawalan o kakulangan sa kindness? Are, ako nag-a-agree din eh. Hurry is the death of kindness. Ano ba yung hurry? Yung pagmamadali. Ito'y pansin ko eh. Alam niyo po biyaya ng Lord. Mapagbigay ho ako doon sa daan na yung gustong pumasok o gustong lumiko. Mapagbigay ho ako riyan. Talagang ang tinatamaan na ho ng yamot yung nasa likod ko. Dahil lahat ho nang makita kong gustong lumiko o pumasok, pinagbibigyan ko. Ako na may tuwan-tuwa, lalo pag yung gumayon o kaya bumusina. Pag ako'y nagmamadali, hindi. Ako ho'y nangungumpisal sa inyo. Kaya maalalaman nyo ngayon na ako'y pastor, pero ako'y tao lang na hindi rin nagbibigay sa daan pag nagmamadali. And Lord, help me to be like you. You see? Hurry is the death of kindness. Kaya anong maganda, ay talagang pipilitin natin, even tayo nagmamadali, we choose to be kind, to love kindness, Di ba? Kita nyo yung mga halimbawa clients or bumibili, pag sila nagmamadali, walang kindness, mabili, hoy, ano ka, bilis eh! Walang kindness, nagmamadali rin yung magtitinda. Magitay ka! Yako! Nagkaribok na. Yung mga nanay, madaming ginagawa, lagi nagmamadali. Ang tawag nga ng mga anak ko sa kanilang mama ay magawain. Si mamang magawain. Madaming gawain, nagmamadali. Ay sa paremedyo, so we can walk with Jesus through being loving, love to love kindness. Ay di, tayo ay let's be watchful ng ating time. Kaya nagmamadali late eh. Ouch. Aray ko, sakit. Tinamaan na ako nung piniprepare ko rin, tinamaan na naman ako ngayon. Kaya kung kayo tinatamaan, ako'y nadublihan na. Hindi po ako exempted dito, ito para sa ating lahat. Huwag magmadali. Huwag magpapalate talaga para hindi tayo nagmamadali. Okay, ano pa? Ito pinakagusto ko. And if we want to walk with Jesus, walk humbly with your God. Everybody say, magpakumbaba. Taas ang kamay na sa biyaya ni Lord ay mga humble dito. Iyan na nga baga. Sabi kasi nung isang author, the moment that you claim or believe that you're humble, then you're not. Kaya, kanino pagka tayo magyayabang?
Si Lord pa talaga ang aasbagan mo. Bakit imposibleng makalakad with Jesus ang hindi humble? Ano ba pag hindi humble? Hambog. Bakit imposible ang hirap lumakad with Jesus ng isang mapagmataas? Because the Bible declares, God opposes the proud. Inaaway ng Diyos ang mapagmataas. Ay, paano yung maglalakad magkasamang inaaway ka? Nakakita na kayo ng gayon? Yung magkasama sa muli nag-aaway? Sino yon? Sino yon? Sino yung bumati saya? Yako. Wala yung malay ko kasi na yung kami nang paparang sa atin. Tuwing na lang magmumulta, yung minang paparang sa iyo. Nakakita na kayo ng gayon? Sa school may gayon, sa school, bakit mo pinahiram ng lapis si ano? Oh, ba? Elementary pa lang yun, ba't pinahiram mo ng lapis? Oo. Shadow naman yan. Ining, ilang taong ka naga? Okay. Kasamang tingnan, at ayaw ni Lord talaga, hindi mangyayari talaga, it is so hard to walk with Jesus if we're proud, because God opposes the proud. But He gives grace to the humble. Ayan. So, huwag kayong mawawala. Ang pinag-uusapan natin dito ay how to walk with Jesus. Ano pa? If we want to walk with Jesus, walk by faith. Sabi po sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. If you want to walk with Jesus, walk by faith. Manampalataya ka. It is impossible to please God without faith. And if we're not pleasing to God, kung faith ang pag-uusapan, because wala tayong pananampalataya, kung halimbawa, ay hindi magsasasama sa atin eh. But if we want to walk with Jesus, walk by faith. Ano ba ibig sabihin ng walk by faith? Yung ikaw ay nabubuhay na araw-araw na sa pananampalataya. Yung hindi ka nananangan sa sarili mong kalakasan at kakayanan. Hindi ka nananangan sa kung anong meron ka, ang pinanananganan mula ang yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Lagi ko naririnig ito doon sa akin sa life group. Sabi niya, hindi na. Yung aking hanap buhay, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Aking pamilya, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Ako'y natuto ng gayon sa biyaya ng Diyos. Hindi nai-stress. Ka-bless ng mga taong lumalakad na kasama si Jesus. At makakalakad ka, if you walk by faith. Ano pa? Meron pong isang pangyayari sa Genesis chapter 3. Ito po ay nung nagkasala na si Adan at si Eva. Alam niyo po, ang usual na naganap o pangyayari sa Garden of Eden ay ganito. Every morning or every day, bababa si Lord sa Garden of Eden and He will walk with Adam and Eve. Ulitin ko, ito yung usual and everyday na nangyayari noon sa Garden of Eden. Si Lord mula sa langit ay bababa sa Garden of Eden and He will walk with Adam and Eve. Kwentuhan sila, sharing. Kumusta? Napangalanan mo na ba, Adan, lahat ng hayop na pinapangalanan ko sa iyo? Ano na po? Napangalanan ko na po yung lahat ng klase ng guyam. Nasa mga kuto na ho ako. Good. Kakaunti na. O, ikaw naman, Eva, inaalagaan mo naman ang iyong asawa. Opo, alagang-alaga ko ho yan. Kaya yun ho, nung napagpuyok nung mga kutong pinapangalanan niya, akin ho yung pinagtitiris yung nasa ulo. Very good. They're walking with God every day. Until nagkasala sila. Nung sila'y nalinlang ng ahas, nakain nila yung bunga yung pinagbabawal. You still remember that story? At ano po, sumunod na mga pangyayari? In Genesis chapter 3 verse 8, ang sabi po roon, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden. Ayan, usual na ginagawa ni Lord, na siya'y naglalakad sa garden. At anong nangyari? In the cool of the day. At syempre, hinahanap sila ni Lord. Adam, Eve, where are you? Let's walk together. Like what we're always doing. At ano nangyari? And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Pero nagtago sila because of sin. Alam niyo, nakakatuwa. Nung nagkasala si Adan at si Eva, dumating pa rin si Lord sa meeting place nila. Ulitin ko. Kahit na nung time na si Adan at si Eva nagkasala na,
walang hard feeling si Lord, dumating pa rin siya sa meeting place. Maybe some of you here, kaya it is so hard for you to walk with Jesus, to walk with God, kasi feeling mo, ang dami-dami mo mga pagkakamali sa buhay, may mga kasalanan ka pang nagagawa. This is what I want you to know today. Iniintay ka ni Lord sa meeting place ninyo. Iniintay ka niya. Hinahanap ka niya. Ang kailangan mo lamang ay magpakita. Siyempre, aminin at tanggapin na ikay nagkamali and the Lord will restore you. Maraming beses ko na itong nasabi pero uulitin ko, what if that very moment nagpakita si Adan at si Eva kay God at sila'y nagsisi sa kanilang ginawa, baka nabago ang history ng mankind. Baka nabago. So anong ibig ko sabihin dito at anong connection nito sa pinag-aaralan natin? If we want to walk with Jesus, live a life na wala nang itinatagong kasalanan o wala nang kasalanan na magdudulot sa atin upang sa halip na magpakita kay Lord ay magtago pa. Sa madaling salita, iwasan, itakwil na natin yung mga kasalanang iyan. Kung ano man yan, hindi kita hinuhusgahan. Hindi ko sinasabing makasalanan ka, hindi ko dinidiin yon. Pero ito ang point ko. Ano man yan, and I know God is dealing it sa'yo, ano man yan, come on. It's about time na kagaya nung napag-usapan natin last Sunday, kung yan ang balabal mo, Bartimeus, ihagis mo na, tanggalin mo na sa buhay mo, and lumapit ka kay Jesus. Everybody say, walk with God. Walk with God. Ano pa? If we want to walk with Jesus, John chapter 8 verse 12, again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. If we want to walk with Jesus, then stop walking in the darkness. Ano man ang ginagawa mo sa dilim, ano man ang ginagawa mo, kung hindi naman yan sa liwanag ko naman ho ginagawa pero ayaw mong ipakita, kaya nga ibig sabihin ng darkness, not necessarily darkness o dilim lang yung ayaw mong makita ng iba. If you're still doing those things, those acts, let's ask the grace of the Lord na maitigil natin yon so we can walk with Jesus. Ayan. So ngayon, nagka-idea kayo how to walk with Jesus. So balikan po natin yung story. In Luke chapter 7 verse 12, nang malapit na sila sa pintuan ng bayan ng Nain, nakasalubong nila ang libing ng kaisa-isang anak ng isang byuda, marami ang nakikipaglibing. Alam niyo po, itong lakad na ito ng byuda ay napakalungkot na lakad. Sabihin mo nga, malungkot na lakad. Wala pa po kayo tayong nakita na naglilibing na talaga namang masayang-masaya. Happy day! Happy day! Walang ganon, ano? Patay na si Itay. Oh, walang ganon. Ito'y napakalungkot na lakad. Maraming lakad ang tao, iba't ibang lakad. At marami naman diya'y masaya at yun ang mga inaabangan natin, yun ang gusto natin. Pero may mga lakad talaga sa buhay na hindi mo maiiwasang nakakalungkot. Meron ding mga lakad na mixed emotion, bittersweet kung tawagin. Ano yung mga lakad na bittersweet? Yung mga lakad ng mga anak mong nakikita mo'y lumalaki na. It is so sweet knowing that, yan, ang iyong anak lumalaki na, but it is also bitter kasi yung baby ko. Diba? Oh. Kaya alam niyo, ang tawag ko ngayon kay Elise ay little girl. At ang tawag ko kay ate, little dalaga. Bilis, parang hinihipan. Hindi namin masyado pinag-uusapan ni Pastora, ay tumatanda na tayo, ayoko nang ganun Lumalaki na yung mga bata, yun yung version namin. Napapagtanto ko rin, ilang taon na lang, 40 na rin nga, kabilisan, bagay yun. At pag naririnig na yung mga magulang ko, ako, 60 na Hindi ka. Ay pag narinig pa ng lula ko, yan, kamot ng mukha ko.
Ilan taon na kay Mami? 78. Oo nga, mag-uutsinta. Gaya ng mga grade ko nung ako 70. Aray ko. Ano mapapasin natin dito? Malungkot na lakad. Lakad na hindi mo gugustuhing lakaran. Kaya lang, andun na eh. Ano bang gagawin? Di man niya pwedeng mapigilan yun eh. Sabi nga, death is inevitable. Di ba mapipigilan yan eh. Patay na eh. Meron pong isang verse sa Psalms na napakaganda at bagay na bagay rito. In Psalms chapter 23 verse 4, sabi po doon, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Sabi ng psalmist, kahit pa ang nilalakaran ko ay bangin, na madilim at nagpapakita, nagpaparamdam ng death o kamatayan, hindi ako matatakot sa anumang kasamaan. Bakit? Kasi kasama kita. Kaya sabihin ako sa iyo, church, kahit na ang nilalakaran mo ngayon ay daan ng kalungkutan, it doesn't matter. You will fear not. Why? Because God is with you. Kahit pa ang dinadaanan mo ngayon, kagaya ng dinadaanan ng balo, ay daan ng kalungkutan, lakad ng kalungkutan. Wala kang dapat ikalungkot, wala kang dapat ikatakot. Bakit? Ano ang sabi doon sa verse? For you are with me. Hindi na issue kung anong klase ng lakad ang nilalakaran mo ngayon. Ang issue, sino ang kasama mo sa nilalakaran mo? Sino ang kasama mo ngayong lumalakad sa buhay na ito? Ikaw ba'y lumalakad sa lakad ng kalungkutan? Ikaw ba'y lumalakad sa lakad ng kabiguan? Ikaw ba'y lumalakad sa lakad ng karamdaman? Sa lakad ng kung anumang mga bagay na hindi nakakatuwa, nakakapagpalungkot sa iyo? Kung ano man yan, it doesn't matter. It doesn't matter. Pastor, masakit, mahirap, malungkot. Yes, yes, but huwag kang magpa-overwhelm sa sitwasyon mong yan. Ang alalahanin mo, at ito ang mahalaga, sino ang kasama mong lumalakad sa nilalakaran mong yan? Sino? Everybody say, walk with Jesus. Walk with Jesus. Kaya miski pa anong dinadaanan mo, ang mahalaga, sino ang kasama mo habang dumadaang ka dyan? If you want to experience miracle, walk with Jesus. God is with you. Everybody say, God is with me. God is with me. And if God is with you and He is for you, who can be against you? At umanda ka. Dahil hindi ka nagpapaapekto sa nararanasan mo, sa nararamdaman mo, at patuloy mo pa ding nilakaran ang pinalalakaran sa iyo ni Lord, humanda ka. Bakit? Kasi habang patuloy mong nilalakaran ang pinalalakaran ni Lord sa iyo, ano man ang nararanasan mo ngayon, humanda ka kasi makakasalubong ng anumang namatay sa iyo ang buhay. Kung babalikan natin yung story, Jesus pumapasok sa bayan ng Nain. And Jesus is life. Everybody say, Jesus is life. Ang nakasalubong niya ay libing. Naglilibing ka ng buhay? Oy, naglilibing ka ng buhay? Patay yung nakasalubong. Imagine this. Nagkasalubong ang buhay at ang patay. Nagkasalubong ang life at death. And tell me, pag nagkasalubong ang life at ang death, sino ang magwawagi sa dalawang iyan? Samantalang, alam mo yun, ang sabi ni Paul, death, where is your sting? Nung muling nabuhay si Jesus,
For a very long time kasi, bago nangyari yung muling pagkabuhay ni Jesus, ang lakas mangbuli ng kamatayan. Kasi pag namatay ang tao, finish na. Pero nung muling nabuhay si Jesus, at na-reveal yun kay Pablo, ano ang sabi ni Pablo? Death, nasa ng iyong tibok. Kamatayan, nasa ng iyong yabang. Yung death na nambubuli sa tao noon, nung namatay si Jesus sa cross at muling nabuhay, tinalo niya ang kamatayan, yung death na ngayon ang binubuli ni Paul. Sabi ni Paul, kamatayan, ano ka? Ano ka ngayon? Dahil ang Panginoon ko namatay, pero muling nabuhay at hindi na kailanman mamamatay, talo ka! Talo ka! Now, once again, let me ask you, pag nagkasalubong ang life at ang death, sino mananalo diyan sa tingin ninyo? Kaya ano nangyari? Pinakita ni Jesus, dinisplay ni Jesus that very moment. Aba, kita mo nga naman. Mabago akong napasok sa bayang ito sinusubok na agad. Ay di pakikita ko sa inyo ngayon that death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. Grabe. Habang nilalakaran mo ang pinalalakaran ni Jesus sa iyo, humanda ka. Kasi makakasalubong ng anumang namatay sa iyo ang life. Makakasalubong mo at ng anumang namatay sa iyo ang life. Ano bang namatay sa iyo? Pag-asa? Ano bang namatay sa iyo? Opportunity? Ano bang namatay sa iyo? Relationships? Ano ang namatay sa iyo? Joy? Ano man yan? O naghihingalo pa lang. Humanda ka kasi habang nilalakaran mo ang pinalalakaran ni Jesus at kasama mo si Jesus, nilalakaran iyon, makakasalubong mo si Jesus, the life. Receive your miracle. Sabi ko, receive your miracle. What else? Ano pa? Yung isang sangkap na nakita natin dito. Number 2, nahabag si Jesus sa byuda. Everybody say, nahabag si Jesus sa byuda. Luke chapter 7 verse 13, nahabag ang Panginoon sa byuda nang makita niya ito. Let me ask you, sino ang patay? Doon sa story. Yung sa story ha, hindi yung nahanap sa taal. Sinong namatay doon sa story? Anak ng byuda. Kanino nahabag si Jesus? Ulitin ko, sinong patay? Ay bakit kay byuda nahabag? Kasi siya yung naiwan. Kasi siya yung naiwan. Yung patay-patay na. Lalo kung may relationship kay Lord yung binatang yon, ay hindi na maghihirap yon, hindi na makakaranas ng hirap yon, pinakamalwan ang tayo. Ang nakakaawa talaga diyan ay yung byuda. Nahabag ang Panginoon sa byuda nung makita niya ito. At binuhay niyang muli ang binata, hindi para sa binata, kundi para sa byuda. Church, ang miracle ay hindi para sa binata. Ang miracle ay para sa byuda. Ano ibig sabihin niyan? Naalala ko po nung binuhay din muli ni Jesus si Lazarus. Remember Lazarus? The brother of Mary and Martha. Ano? Yan yung mga kaibigan ni Jesus. Namatay si Lazarus sa isang karamdaman. Di mo na nabanggit kung ano. At patay na si Lazarus nung si Jesus ay nakarating sa kanilang lugar. At to make the long story short, siya muling binuhay ni Jesus. Pero bago mga pangyayaring iyon, papunta pa lang sila sa lugar,
ni na Lazarus, sinabi ng mga disipulo kay Jesus, Jesus, ay ano ga po, pupunta na ho tayo kay Lazarus, ay may sakit daw ho eh. Baka ho yung mamatay na, matagal na ho eh, nadidelay na. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala at natutulog lamang si Lazarus. Sabi naman ng mga disciple na hindi nakakaintindi, yung pala na may natutulog lang, siya, ayos lang yun. Ay di kamot ulo siguro si Jesus, sabi Jesus, hindi naintindihan siya, sasabihin ko na ang tunay, patay na si Lazarus. Sabi ng mga disciple, paano po yun, Lord? Patay na pala. Naku po, ba hindi kayo naiinglay? Ano ko naman iyon? Buhay pa yun nung pinasabihan tayo. Bakit nga tayo kung kailan pupuntay, kung kailan patay na? Ito ang isinagot ni Jesus sa kanila. John chapter 11, verse 15. Basahin po natin, 1, 2, 3, basa. Ngunit nagpapasalamat ako na wala ako roon. Dahil ang gagawin kong himala sa Kanya ay para sa kabutihan ninyo, upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Now we know, now nakita natin the purpose ng himalang ginawa ni Lord sa buhay ni Lazarus. The miracle that God or Jesus did is not only for Lazarus. Nakita na natin ang purpose. In-explain na ni Jesus beforehand. Ano yun? Dahil ang gagawin kong himala sa Kanya ay para sa kabutihan ninyo, upang lalo pa kayong sumampalataya sa akin. Ano ibig sabihin nito? Ang lahat ng pagpapala, yan man ay himala o kung anumang blessing, laging ang intention ng Lord diyan is not only for you. Ang laging intensyon ng Diyos diyan ay para sa marami. Para sa marami. Kaya magbabago ang mindset natin. Na kung dati, pag humihingi tayo kay Lord, Lord, give me a miracle so that I'll be happy. Give me a miracle, let me experience a miracle so that makaranas kami ng kaginhawaan ng pamilya ko. Magbabago na ngayon ang pananaw mo. Ngayon, hihingi ka ng himala, hindi lamang ikaw ay mapagpala, kundi para maging pagpapala sa iba. Kasi yun talaga ang intensyon ng Lord sa miracle. You see? Ang linaw. Hindi sinabi ni Jesus sa mga disciples, bubuhayin ko si Lazaro para sa kanya. Bubuhayin ko si Lazaro para sa kanyang pamilya. No. Maghihimala ako today sa buhay ni Lazaro para sa inyo. Para sa iba. Para sa iba. Believe me, one of the ways to unlock the miracles of the Lord para mangyari sa buhay mo, change your mindset. Change your mindset. Lord, I'm asking this miracle not only for me, but for the other people, for them to be blessed as well, so that they will put their faith in you. Believe me, you will receive your miracle pag gano'n na ang mindset mo. Minsan kasi nga, kaya hindi pa dumating yung himala kasi yung nahingi, self-centered pa. Lord, payamanin mo ako! At tinanong ni Lord, madali yan. Aanin mo ga? Ay, para makapagpagawa ako ng bahay. Tapos, para makabili ako ng sasakyan. Tapos, para makapagpagawa akong pigre. Tapos, para makapagpagawa akong poultry. Tapos, para ho sa akin. Bakit gaho? Puro tapaws. Tapaws. Bakit? Hindi iyan ang intensyon ng biyaya. Sino rito ang naniniwala na kaya at magagawa ng Diyos na pasaganahin ka sa lahat ng bagay? Sino rito naniniwala na magagawa ng Diyos na payamanin ka, pasaganahin ka, pagpalain ka? Pero kailangan maunawaan natin what the Bible says about that. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8, tingnan po ninyo. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Kaya ni Lord. Kaya. Yan o. Kayang-kaya daw. Magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan. Para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay. At lagi ninyong matutulungan ang iba.
Yan ang intensyon ng biyaya. Yan ang gusto ni Lord. Yan ang purpose ng blessing. Yan ang purpose ng miracle. Hindi lang para sa atin. Ito'y para rin sa iba. Kaya humanda ka. Dahil binabago ni Lord ang mindset mo ngayon. Bakit? Because He's making you ready for your miracle. Iniaayos na ni Lord ang lalagyan dahil ibubuhos na niya ang bagong pagpapala. Inihahanda na ang sisidlan para hindi mabigla. Inihahanda na ni Lord ang lalagyan para walang mabubaw. Batanggin nyo naman lahat na rin kaharap ko, no? Alam nyo yung mabububaw. Hindi ka? Lastly, number 3. Ano pa? Pangatlo, nakita ko. Kaya nagkaroon ng himala rito at pinaranas ni Lord ng himala yung byuda. Sinabi ni Jesus sa byuda, huwag kang umiyak. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, tahan na. Okay. Ako may isa pang ikukumpisal sa inyo. Ayaw ko ho ng iyakay. Depende naman siguro. Pagka naman talaga namang kaiyak-iyak ay ba eh. Pero yung iyak ho ng, umiyak na ng umiyak, ay talaga sinasabi ko kay Pastora, patahimikin mo yan. At nakakatulig na. Ano? Ay siguro, pwede nyo namang sabihin, abo, ay di kaya anak mo yan. Oo nga. Eh, ikaw man din. Anong point ko? Ba't ko hindi kinukwento sa inyo? Eh, again, ako'y nangungumpisal sa inyo. Ako'y tao rin. At humihingi ng biyayang maging patient every day, every moment, every second. Ano pa? Ako'y naniniwala na nauunawaan din naman ng Diyos ang mga umiiyak. Pero ang hindi na niya nauunawaan ay yung patuloy na umiiyak. Luke chapter 7 verse 13, nahabag ang Panginoon sa biyuda nang makita niya ito. Ibig sabihin, yung pag-iyak mo o yung pagiging malungkot mo, nakakakuha yan ng atensyon ni Jesus. Kaya ramdam ka niya. Kita niya ang pinagdadaanan mo, ramdam ka niya. At nakuha mo ang atensyon niya the moment you cried to Him. Pero, sinabi ba ni Jesus do sa byuda, sige, nakuha mo ang atensyon ko, iyak pa. Hindi. Ano sabi niya? Huwag ka nang umiyak. Ano sabi niya? Tigil na. Tahan na. Bakit? Again, okay lang umiyak. Sino rito yung umiiyak kay Lord? Oo, alam niyo isang kultura natin, lalo ang mga lalaki, bawal daw umiyak eh. Real men, don't cry. Pero hindi eh. Hindi pwede yun eh. Dahil talagang ang tunay na lalaki, yan inaiyak din kay Lord. At kahit hindi lalaki, lahat, ang tunay na Kristiyano ay hindi iyakin, pero naiyak kay Lord. Saka yan luha, may pinaglalaanan yan. Huwag mong hahayaang paiiyakin ka at paiiyakin ka ng tuloy-tuloy ng mga bagay na wala namang kinalaman sa Diyos. Kasi, ito'y katotohanan ha. Anuman o sino mang nagpapaiyak sa iyo, tuloy-tuloy na nagpapaiyak sa iyo'y may kapangyarihan sa iyo. Naghahari siya sa iyo. Ano man yan, yan may problema, yan may sitwasyon, yan may tao. Make it or magkaroon ka ng pangako kay Lord at sa iyong sarili
na yang luha mong yan ay patutuluin mo lamang kay Lord at pag naramdaman mo ang presensya niya. Dahil, again, nakakaiyak naman din nga nakakaiyak din naman nga yung mga kabiguan, yung mga sakit, etc. Pero huwag kang manatiling naiyak diyan. Hindi yan ang Panginoon mo. Mapapaiyak ka, pero huwag kang papayag na tuloy-tuloy kang paiiyakin. Ano man yan. Ecclesiastes chapter 3, verses 1 and 4. There is a time for everything. At lumak daw po ako na verse 4, a time to weep and a time to laugh. May panahon talaga yan. Ang hirap din naman ng Kristiyanong nagsasabing mabuti ang Diyos pero nagpapatuloy sa pag-iyak. How come that you're claiming that your God is good pero patuloy kang umiiyak dahil sa problema? Kaya ano ang ine-expect ng Diyos sa atin? Psalm chapter 30 verse 5b, weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Sige, iyak ka ngayong gabi. Bukas dapat okay ka na. Ganon ang nananampalataya. Pastor, hindi pa talaga ako okay na okay eh. I know. But what is faith? Ano ang pananampalataya? Ito'y paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Oo nga't hindi ka pa okay na okay. Ang sitwasyon hindi pa okay, pero nananampalataya ka that everything will be okay. That's why you will stop crying. Kasi ang nananatiling umiiyak ay nananatiling naniniwala na hindi maganda ang nangyayari. But if you will stop crying, even ang nangyayari hindi pa rin akma sa inaasahan mo, tinihiling mo sa Diyos, and you stop crying, it is just your declaration, saying to your situation, tama na. Itigil na ako sa pag-iyak dahil naniniwala ako na may ginagawa na ang Diyos. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag ka nang umiyak. Meron naman kasing hindi naiyak sa labas, pero naiyak din sa loob. Meron din naman sa social media naiyak. Mga iyakin. Meron din namang sa mga kaibigan, lagi na lang nag-unload. You know that? Hindi masama ang mga bagay na nabanggit ko. Pero, pag naiiyak mo na, okay na. Rejoicing comes in the morning. Ang ganda po nitong isang sinabi ng psalmist. Baka makarelate kayo. Medyo madrama siya, pero talagang ganyan eh. May pupuntahan naman. Awit 42:3. Basahin nga natin. Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko. Pagsabi ko sa inyo, napakadrama eh. Padramahan. Meron naman nakakakwentuhang ganyan. Mare, alam mo, araw-gabi, luha lang ang pagkain ko. Pagkadrama. Tuloy natin. Wag natin husgahan agad yung psalmist. Araw-gabi, luha ko lang ang pagkain ko. Habang sinasabi sa akin ng aking mga kaaway, nasaan na ang Diyos mo? Ay, nakakapaiyak nga naman yan. Dahil yung you need God. Kailangan mo na si Lord. At nariyan na ang sitwasyon mo, ang mga kaaway mo, tinutuya ka, binubuli ka at sinasabi, ano na? Nasa na ang Diyos mong sinasabi mong mabuti? Nasa na ang Diyos mong pinaniniwala at pinananampalatayaan mong tutulong sa iyo? Nasa na? Nagtatagumpay na kami laban sa iyo. Nasa na? O hindi ka nakakapaiyak nga naman na talagang yan na lang ang bubusog sa iyo, yung luha mo. Pero may na-realize ang psalmist na yan. May na-realize siya. And this is what I want us to realize then. Verse 5. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Sabi nung psalmist na kanina,
ay ang pagkain lang daw niya ay luha dahil sa kanyang kalungkot at ng kanyang nararanasan. Ano sabi? Bakit nga ba ako'y nagkakagarini? Bakit nga ba ako'y iyak ng iyak? Bakit nga ba ako masyadong naaapektuhan? Dapat akong magtiwala sa Diyos. Dapat ko siyang purihin muli, ang aking Diyos at tagapagligtas. Ano alam ninyo? Hindi siya natapos doon. Kasi kailangan talaga paalalahanan. Ipaalala mo paulit-ulit sa sarili mo. And in verse 11, inulit niya pa uli. From the same chapter, inulit niya uli. Verse 11, bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Inulit pa. Bakit? Kasi idinidiin niya sa sarili niya. Ito ang kailangan din natin. Idiin natin sa ating mga sarili. Bakit ka nga ba umiiyak? Bakit ka nga ba nananatiling malungkot? Magtiwala tayo sa Diyos. Siya ang ating tagapagligtas. Alam mo, si Lord, hindi lang naman ligtas ka noon sa krus ng Calvary. Araw-araw niya tayong iniligtas. Araw-araw niya tayong isinisave. Araw-araw siyang gumagawa sa buhay mo. So, instead na mag-pity party ka, alam niyo yung pity party? Yung nagmumukmok, nagse-self-pity. Instead na mag-pity party ka, bigyan mo ng party sa langit ang mga angels. Manampalataya ka kahit iba ang nararanasan at nangyayari sa paligid mo. At ba, ipalakpakan ng mga angels, Lord, tingnan nyo naman yung anak nyo yun. Ang higpit na ng nararanasan. Ay sabi, mabuti ka daw. Grabe naman, Lord. Bravo, bravo. All glory to you, Lord. Ano pa? Kailan pa nagkakaroon ng party sa langit? Kapag merong taong nanumbalik o nanampalataya kay Jesus. Kaya sa mga panahon na grabe ang nararanasan mo and you want to experience or receive your miracle, huwag kang mag-pity party. Bigyan mo ng party ang langit. Share the word. Preach the gospel. Win souls. Make disciples. At humanda ka. Habang nilalakaran mo ang pinalalakaran ni Lord sa iyo, makakasalubong mo ang buhay. Makakasalubong mo ang himala. May sasabihin ako sa inyo, huwag kang umiyak dahil ang nananatiling nananampalataya ay hindi nananatiling umiiyak. Ang sabi ko, ang nananatiling nananampalataya ay hindi nananatiling umiiyak. Kaya kung nananampalataya ka, Kristiyano, tama na ang iyak. Kung nakaiyak ka na, tama na, manampalataya ka naman na. Sabihin mo nga, tama na ang iyak. Mananampalataya na ako. Are you there? Can I hear the clap of praise para kay Lord? Ng mga titigil ng umiyak kasi mananampalataya na. Sabihin mo nga uli dyan sa katabi mo, ang nananatiling nananampalataya ay hindi na nananatiling umiiyak. Amen? Amen? And in Isaiah chapter 30 verse 19, pinag-combine ko po yung CEB at NIV. Ang sabi po ron, people of Jerusalem, you don't need to cry anymore. How gracious He will be when you cry for help. As soon as He hears, He will answer you. Sabi ni Lord, huwag ka na raw umiyak, tumigil ka na ng pag-iyak kasi nung unang iyak mo, na iniiyak mo sa Kanya, narinig ka na niya at sasagutin ka na niya. Woo! Kaya tama na ang iyak. Nung unang iyak mo kay Lord, rinig ka na niya. At sumagot na siya. May ginagawa na si Lord. Receive your miracle. Ano pa? Ito, napakaganda nito.
In Jeremiah chapter 31 verses 16 and 17, Good News Translation, let me read it to you. Stop your crying and wipe away your tears. All that you have done for your children will not go unrewarded. Mga magulang, makinig kaya. Lahat daw ng ginawa ninyo sa inyong mga anak ay hindi hahayaan ni Lord na mawalaan ng kabuluhan. I don't know what is your situation regarding sa iyong anak. I don't know. I don't know you. But one thing I know, and this is what God declares today in your life, lahat ng ginawa mo para sa anak mo, hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya, stop crying. Kung ang iniiyak mo ngayon, ang pinagdaraanan mo ngayon is something to do with your anak, this is God's word for you. This is God's word for you. Ano ga naman yun? Pinatapos ko ng pag-aaral, tapos walang trabaho. Ano ga naman yun? Ang aking mga anak, minahal ko naman, inaruga ako, tapos gayon ang patukitungo sa akin. Ano ba naman yun ang nangyayari sa pamilya ng anak ko? Ano man yan? Ano man yan? Ano ba naman tong anak ko? Inaalagaan ko naman lagi, pero ba't lagi nagkakasakit? Ano man yan? Mga magulang, that's the word of the Lord for you. All that you have done for your children will not go unrewarded. At ano pa ang sabi riyan? Ganda nito. They will return from the enemy's land. Hindi to ha, from. Ano ibig sabihin? Ito kasing panahong ito'y panahon na ang mga Israelita ay captives, mga bihag, kinuha ng Babylon. At umiiyak si Jeremiah, the weeping prophet. Kasi nalulungkot siya dahil sila'y mga bihag ng Babylon. Pero ano ang sabi ng Diyos sa kanya? Huwag ka nang umiyak. Lahat ng pinaghirapan ninyo sa inyong mga anak, uungat sila'y bihag ngayon ng kaaway, pero hindi mawawala ng kabuluhan. At ano pa? Babalik. Uuwi. Ang iyong mga anak ay uuwi. Babalik. Sabihin mo nga, babalik. Babalik. There is hope for your future. Your children will come back home. Babalik. Uuwi. That's the word. At idiniin pa ni Lord kung sino nagsasalita rito. I, the Lord, have spoken. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Ano ibig sabihin nito? Maaaring wala kang anak or hindi ganda ng sitwasyon mo, pero ito ang gusto kong malaman mo. Ano man ang kinuha, ninakaw, tinanggal, inalis ng kaaway sa buhay mo, if you will stop crying and start believing in God, ibabalik ni Lord. Pababalikin ni Lord sa'yo. Pastor, yung nawala, ayaw ko nang bumalik. Papalitan ni Lord ng mas maganda. Nawalan ka ng trabaho? Stop crying. Believe in the Lord and He will restore what the locusts have eaten in your life. Ang sinasabi lamang at hinihiling ng Diyos sa atin, if you want to receive this miracle, stop crying. Start believing. Receive your miracle. Balikan natin yung story at magtatapos na po ako dito. Nahabag ang Panginoon, Luke 7:13. Nahabag ang Panginoon sa byuda nang makita niya ito, sinabi niya sa byuda, huwag kang umiyak. Pinatigil ni Jesus sa pag-iyak ang byuda. Kasi pinatigil lang, meron gayon eh. Huwag ka nang umiyak. At pag ako'y tumigil ng pag-iyak, anong gagawin mo sa sitwasyon ko? Wala. Huwag ka na lang umiyak. Ibahin mo si Lord. Hindi siya kagaya ng tao na kapag sinabi sa'yo, huwag ka nang umiyak, kino-comfort ka lang at wala namang magagawa to change your situation. Si Jesus, pinatigil ang pag-iyak ng byuda kasi may gagawin siya. This is a good thing kay Jesus eh.
Pinapatigil ka niya sa pag-iyak mo ngayon kasi may gagawin siya sa buhay mo. Hindi siya wala lang, hindi siya mema lang, tigil ka ng iyak. Bakit wala lang? Tigil ka lang. Hindi. Pinapatigil ka niya sa pag-iyak kasi may gagawin siya sa iyo. And in verse 14, nasabi roon, nilapitan ni Jesus at hinawakan ang kinalalagyan ng patay upang tumigil ang mga nagdadala nito. Sinabi ni Jesus, binata, bumangon ka. You see, nung pinatigil ni Jesus yung byuda sa pag-iyak, may ginawa si Jesus. May ginawa siya. Lumapit si Jesus, may hinawakan siya. Alam mo, pag tumigil ka na ng pag-iyak, pag tumigil ka na ng pamumroblema, God will work in your life. May hahawakan siya sa iyo, ano man yung kailangang hawakan, ano man yung kailangang i-restore, and He will do His miracle. He will do His business in your life. Verse 15, umupo ang patay at nagsalita at ibinigay siya ni Jesus sa kanyang ina. Everybody say, ibinigay. You know, church, pinapatigil ka ng Diyos sa pag-iyak mo ngayon kasi ibibigay niya ang kailangan mo. Ang ibig sabihin nito, sige, give glory to God. Ang ibig sabihin nito, bakit nananatili kang umiiyak samantalang ibibigay ko na? So what is the point of crying pa din? What is the point of crying pa din? Ibibigay ko na. Tumigil ka na sa pag-iyak kasi ibibigay na ni Jesus ang binata sa byuda. Ibibigay na ni Jesus sa iyo ang hinihingi mo, ang kinakailangan mo. Church, receive your miracle. Stop crying. Stop doubting. Tumigil na tayo sa pag-overwhelm natin ng ating mga sarili regarding sa ating situation. Huwag kang umiyak because God is going to give you your miracle. Pero may kailangan kang gawin. Kailangan kang tumigil na sa pag-aalalang iyan. Kailangan tumigil ka na sa pagdadoubt mo. When we are crying because of our problem, we are offering our tears to the problem that we have. But if we stop crying for that problem and start crying in worshiping the Lord, you are offering your tears to God. At ano ang sabi ng Bible? Binibilang, iniipon ng Diyos ang luhang iyan. And time will come that the Lord will answer your prayer. Huwag mo sayangin ang luha mo sa problema. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon kung saan tamang gamitin ang luhang yan. Let's use these tears to worship the Lord. Gamitin natin ang mga luhang ito as an offering to God. Lord, ngayon, as I worship, ako'y iiyak. Hindi dahil ako'y namumroblema pa o dahil ako'y naaapektuhan pa ng pinagdaraanan ko. Ako ay iiyak because I am offering these tears to you. Ako ay iiyak because I am telling you, Lord, iyon na ito. Iyon na ito. I surrender my situation to you. I surrender this kalungkutan. I surrender this anumang kabiguan. At nananampalataya ako na makakasalubong kita ngayon. Sino rito naniniwalang makakasalubong mo ang presensya ng Diyos ngayon? And the Lord is here. Come on, stand up. Receive your miracle. Awitan mo ang Diyos. Manampalataya ka that He's working. You're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop
never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Habang nakataas ang iyong mga kamay, bilang act of faith na may tatanggapin ka today. Sinong naniniwala that you will receive your miracle today? Come on, stretch out your hands towards heaven. Akto ng pananampalatayang may tatanggapin ka ngayong araw na ito. Nakasalubong ni Jesus ang byuda na umiiyak. Nakasalubong ni Jesus ang byuda na umiiyak. At naniniwala ako na ang lahat ng naririto may iniiyak ka kay Lord ngayon. Come on, I want you to remember that. I want you to tell it to God now. Ano man yang iniiyak mo kay Lord, ano man yang nagpapaiyak sa iyo, tell it to God right now. He's here. He's here. Jesus of Nazareth is passing by. Jesus of Nazareth is passing by. Get His attention. Get His attention. Tell Him. Sabihin mo ano nagpapaiyak sa iyo ngayon. He's here. I can feel Him. The very presence of the Almighty God is here. Sabihin mo sa Kanya ngayon na nagpapaiyak sa iyo. Intayin mo ang paglapit niya. I know that the Lord will touch you today. He will make it obvious na siya ay nakakasalubong mo ngayon. Ano yung nagpapaiyak sa iyo? It could be regarding to your health or to the health of your loved ones. It could be about the business na for a very long time may pinaghirapan mo. Maaaring yan ay patungkol sa iyong mga relationships, opportunities, sa pag-aaral. Ano ang nagpapaiyak sa iyo? At habang lumalakad ka sa pinalalakaran ni Lord sa iyo, makakasalubong mo si Jesus. God said in His Word, those who earnestly seek me with all their heart shall find me. If they are going to seek me with all their heart, ang lahat ng naghahanap sa akin, sabi ng Panginoon, ay makakatagpo. Makakasalubong mo si Jesus. Makakasalubong mo ngayon si Jesus. Ladies and gentlemen, Jesus of Nazareth is passing by.
Jesus of Nazareth is passing by. He's here. At may sinasabi siya sa iyo ngayon. May sinasabi siya sa iyo ngayon. Anak, huwag ka nang umiyak. At narinig mo ang salita kanina. Kapag sinabi ni Jesus sa atin, huwag ka nang umiyak, it only means may ginagawa na siya. Come on, come on. Patuloy mong itaas ang iyong mga kamay. Balikan natin yung story. At hinawakan ni Jesus ang kabaong. Kabaong. Pinaglalagyan ng patay. Nagre-represent ng death. Nagre-represent ng kung anuman yung namatay o nawala o kinuha o inalis doon sa byuda. Hinahawakan ni Jesus ngayon ang nagpapaiyak sa iyo. Hinahawakan ni Jesus ngayon ang puso ng asawa mo. Hinahawakan ni Jesus ngayon ang puso ng anak mo. Hinahawakan ngayon ni Jesus ang puso ng boss mo. Hinahawakan ngayon ni Jesus ang sitwasyon mo, ang negosyo mo, ang trabaho mo, ang pag-aaral mo, ang opportunities. Hinahawakan yan ngayon ni Jesus at sinasabi niya, binata, bumangon ka. Opportunities, bumangon ka. Relationships, be restored. Business, rise up. Health, bangon. Woo. Ano man yung namatay, namamatay, naghihingalong, nagpapaiyak sa iyo'y pinababangon na ni Jesus ngayon. At ang sabi po doon sa story, kinuha niya ang binata at ibinigay sa byuda. Sinong tatanggap ngayon? Come on. Akto ng pagtanggap. Ibinibigay ngayon ni Jesus ang binata sa byuda. Ibinibigay ngayon ng Diyos sa atin. Anuman yung binuhay niya ngayon, anuman yung binuhay niya ngayon, iniaabot na niya sa iyo ngayon. Iniaabot na niya yun sa kayo ngayon. Oh! Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Come on! Sino ang Diyos mo? You are! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are! Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Let the people of God sing, you are Waymaker, Miracle worker, Promise Keeper, light in the darkness, my God, that is, come on! Punuin mo
tumayo ng parangalan langit as we sing. Waymaker, Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you. For the last time, come on, you are Waymaker, Miracle worker, promise keeper. light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Nung naibigay na ni Jesus sa byuda ang kanyang anak, ang nagpaiyak sa kanya, ang nagpalungkot sa kanya, ang sabi doon sa story, at kinilabutan ang lahat ng naroon. Malalaman mo if you receive your miracle, kasi kikilabutan ka talaga. Alam mo, tinanggap mo ang gusto mo at kailangan mo tanggapin kasi ini-obvious ni Lord sa'yo. May naramdaman ka eh. Sino may naramdaman dito? May tinanggap ka. At ang lahat ng naroon ay nagpuri sa Diyos. Lahat ng may tinanggap ngayong araw na ito, come on, pasalamatan mo si Lord. Purihin mo si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for that miracle. Thank you, Jesus, for that answered prayer. And Lord, starting today and to the following days within this week, another set of miracles. Another set of miracles ang ipararanas mo sa iyong mga anak. Hindi po nagkataong ito'y series lamang na topic. Ang series dito, Lord, ay hindi lang yung topic. Ang series dito are series of miracles. Series of answered prayers. Series of blessings. Unstoppable move of God. Unstoppable blessings. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And Lord, we pray, as we receive our miracle, as we receive our answered prayer, Lord, bless us for us to be a blessing. Hindi lamang kami ang makikinabang rito, mapapagpala ang marami through this miracle na ipinagkaloob mo. Salamat, Ama. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo.